ko lang po yung hindi po totoo yun. Kasi po, So, ibig sabihin sinungaling to? yes po, yes po. Eh, sinungaling ka pala, Yes Attorney po. Salvosa. Kasi po, 10,598.98 po. Ganun po kababa. Wala sa minimum yan. Yes, sir. Yun At po. ang kinikita ng PAGCOR, bilyones, tapos below minimum. Talo ka pa ng security guard. Yes, sir. Mas malaki pang sweldo ko sa kasambahay ko. Yes, sir. At driver ko. Kaya nga, alam na yan dito kasi kabalastugan yung ginawa nyo eh. Hindi nyo tinang kapakanan ng mga empleyado ninyo eh. Sana bago kayo nagkipag-enter into agreement with this company. Ako, sir. Yung stress ko po, sir. Dahil po sa ginawa nila sa akin, dinudugo po ako. Ganun po kalala. Tumatae po ako ng dugo. Meron po tumatanggap sa amin ng 12 years po, pero nasa 9-7 lang po. Same po kami ng trabaho, pero magkaiba po kami ng sahod. Kita niyan, samantalang yung mga board of directors ninyo, pag isuma natin, pinaka-average, pinaka-minimum, 208,000, twice a week lang mag-report. At karamihan sa kanila, I bet you, papaputol ko lahat ng daliri ko, marami sa kanila walang experience sa gaming. Accommodation lang, padrino lang. Inirekomenda ni Padrino Poncio Pilato Herodes. Sure ako dyan. And yet, natanggap na 208,000. Ito, matagal na nagpapatakbo ng PAGCOR, below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? Alam niyo po yan. Wala man lang kayong ginawa. And, is it 200? 200 PAGCOR employees ay na-terminate dahil pinaprivatize na ng PAGCOR ang mga casino. Opo. Ganito po yun. Anong nangyari kasi, hindi po kami binigyan ng participation sa pagpa-privatize ng casino. It is presenting that PAGCOR has not completed the procedural requisite necessary for the replacement of new cost PAGCOR Casino to a private operator. Moreover, there has been lack of any real consultative process with the stakeholder, including especially the employees of PAGCOR Casino Filipino New Cost. It will place the government in precarious fiscal position. Long-term cost of privatization far outweigh the benefits of one-time sale of PAGCOR-operated casinos and assets. Completely privatizing the casino industry will encourage predatory behavior among private market players. Ang mangyari po dyan, kasi sabi nga ni Congressman Olivares, hindi po binibigyan ng share ang local government kung walang PAGCOR-operated. Kung ipaprivatize mo po ang buong PAGCOR, yun po ayon sa plano ng buting chairman namin sa PAGCOR, mawawalan po ng local share po ang LGU. Automatic po yun. So, hindi ko po in-encourage kasi na-privatize mo kasi hindi naman kami nakikipagkompetensya sa private. Sa totoo po niyan, kami po nauna na nandito sa casino sa Pilipinas. Itong mga integrated resort casino, nakishare lang po ito sa market share namin. Pero ganun pa man, hindi po kami nabibehind na kumikita, at the same time kumikita rin yung integrated resort casino at nabibigyan ng employment ang mga Pilipino. Ngayon po, pag ibinigay mo na po ito sa foreigner, gaya ng ginawa po nila sa Newcos, na ibinigay po ito sa International Entertainment Corporation based in Hong Kong. So, ibig sabihin, doon sila kukuha po ng mga manager nila. So, matatabunan po ang local employment natin dito. Okay, excuse me, Mr. Alvarez. So, dito kasi sa Senate Bill 2061, maski na mga private casino required na magbigay na ng 2% sa LGU. Pati na yung inyo pong hinaing ay tungkol doon sa employment. Nasabi nyo, pag privatize, nga paano kung yung nabigyan ng franchise based from, say, China, so yung mga employees niya, mga managers niyan, ay mga Chinese na. Madi-displace nga yung mga Pilipino, mga workers. And we're talking about by the hundreds. Now, PAGCOR, can you answer that? Thank you, Mr. Chair. At wala man lang daw consultation before all this happened. Sana meron man lang consultation bilang respeto sa kanila, bilang pagpapahalaga sa kanila because they've been serving PAGCOR for so many years. Thank you, Mr. Chair.
Sa katotohanan po niyan, Mr. Chair, there is no privatization at this moment. Yes, the management of PAGCOR plans to privatize our casinos, and that has been pending in the Senate and in the House since 2011. But have they been consulted? Wala pa hong privatization ngayon, so hindi pa ho yun. Hindi nga even, no, Attorney Salvosa, nagpaplano pa lamang kayo, sinasabi niyo na sa kanila para hindi magkaroon ng uneasiness, Yes, Mr. Chair. anxiety. Kasi, chichismis yan, uy, magkakaroon pala ng privatization, magkakaroon ng bulong-bulungan, yung iba hindi na mapakali, syempre may mga pamilya, may pinapakain, may pinapaaral yan, may sinusuportahan, magkakaproblema na sila, uy, mawawalan na kami ng trabaho. Dapat that has to be explained to them. Ito ang plano, mga kapatid. Ito yung mangyayari pag sakali na tuloy ito. O ano ba sa inyo, ang tingin nyo, mag-contribute kayo, magbigay ka ng inyong opinion tungkol dito. Kailangan kasama sila doon sa plano ninyo. Yes, Mr. Chair, but Get them involved, but hindi nyo ginawa eh. yes, Mr. Chair, as of this moment, we are not yet talking to them about the privatization because there is no privatization. Pero there's been a plan. Yes, Your Honor, but Kaya nga, yun ang sinasabi ko. Sa planning stage pa lamang, ini-involve nyo na sila. wala pa ho kasing Maski na plano, no. Mr. Chair. No. Nagpaplano pa lamang kayo, ini-involve nyo na sila. Okay, Mr. Chair. Put yourself in the shoe. At ikaw ay mayroong pamilya. Your work, your job is at stake. Yes, Sa Mr. pagpaplano pa lamang na ipaprivatize na to, nandun agad yung, siyempre makakalat yung sa kanila eh. Uy, next year ba, pag nag-privatize na to, may trabaho pa ba kami? O, yung mga misis nila, mga anak nila, magkakaproblema. Dapat nag-usap-usap, wag yung kayo-kayo lang. Mahilig kayo naman kayo-kayo dyan sa PAGCOR eh. Di ba? Pero pag sa mga pogo and all, ang bilis-bilis nyo. Yes, Mr. Chair. Hindi dapat may involvement. Your Honor. Every move na gagawin ninyo na maapektuhan yung mga empleyado, they have to be informed. They're part of the stake. Yes, Mr. Chair. Consider stakeholders. Your Honor, please. They're part of the family. Yes, Your Honor. Your Honor, please, actually nagsimula yan when our chairman actually held a town hall meeting specifically to inform the employees of what will happen, of what's the circumstances behind not the privatization of New Coast, but the closure. The application of the owner of the hotel, nag-apply po kasi yung owner ng hotel ng lisensya. Kaya nabigyan sila ng lisensya at yung aming branch na nandun na nag-ooperate, yun po ang isasara. Yun lang po. Bakit hundreds ang na-displace? Sige, would you like to react? Who would like to react? Mr. Samson or Mr. Alvarez? Mag-irat po ako. Actually, ang PAGCOR ay nag-ooperate sa dalawang sistema. Tatlong sistema pala. Una, yung integrated resort. Pangalawa, yung 100% PAGCOR casino. At pangdalawa ay yung tinatawag na PAGCOR with proponent, private proponent. Okay. Ito pong sa New Coast po ay nag-ooperate po ito pag PAGCOR with agreement with a private proponent. Hindi po siya basta-basta na sinasabi nila private na to, ipa-privatize na to. Kasi ito to, may agreement po to na ang proponent po ay magbibigay po ng building at yung gagamitin namin. Kami po ay nag-ooperate. So, ang hatihan usually dyan is 65-35. Per 65% sa PAGCOR or 35% sa private. Pero pag naging integrated casino po yan, magbabaliktad po. 75% na lang po. 25% na lang po ang PAGCOR. At 75% to mapupunta po sa private. Ganun po ang magiging sistema. Bababa po ang kikitain ng gobyerno dito sa New Coast. Pag ano mangyari, at sa katunayan, yung sinasabi po, Kung lumilitaw, binibenta na. opo, Sa binigyan po sila ng provisional license pero hindi pa nila napatutupad. Kung ano po ang nakalagay doon sa provisional license. Una, yung 250,000 na square meter na requirement. Wala pa po. Pangalawa, yung absorption. Hindi po kami na-absorb ng private. Ang ginagawa sa amin is mag-apply ka. Kung tatanggapin ka namin, hindi. Parang ganon. Tapos, nagbibigay po sila ng sweldo na parang hindi naman katanggap-tanggap na applyan. So parang sinasabi, wag na kayo mag-apply sa amin. Ganun po nangyayari ngayon sa New Coast. Yeah. Kaya nga, I will file po a resolution, separate resolution, para i-question po yung wisdom ng PAGCOR na
ipaprivatize itong mga remaining Pagcor Casino. Tama nga naman, nakikita ko yung sense ng sinasabi ni Mr. Alvarez na nasi-short change dito ang ating gobyerno, nababaliktad. Imbis dapat ang gobyerno natin mas malaki ang share, mas malaki ang share nung sa foreign entity o kung sino yung private owner at kung lumilit na lang yung share ng gobyerno natin. And plus, nadi-display sila, Mr. Salvosa. So, walang kasiguraduhan kasi they are asked to resign and then, of course, you're free to apply. Pero walang garantiya yun na i-absorb sila nung bagong owners na privatize na nga, na casino. Anong guarantee? Yung pong placement or yung paglipat ng mga empleyado namin sa bagong operator, that is also part of the agreement. And because, of course, our employees are experienced already and already actually working there, doon mismo sa casino na yun. Actually, yung nag-apply, lahat po na nag-apply doon ngayon ay 100% inabsorb. And then, aside from tumatawa si Mr. Samson. Mr. Samson is the VP for Good afternoon po sa lahat po na nandito, especially po sa Honorable Senators and Congressman natin. Una po, yung huling-huling statement po niya na sinabi na lahat daw po nang nag-apply inabsorb. Just to let you know po, ako po ang unang-unang nag-apply sa CF New Coast po. And as of now po, nakapasa po ako sa first interview, pero yung second interview po, hindi na po ako nabalikan. Marami na pong na-absorb, pero hindi pa po ako nababalikan ng New Coast. Ilan po yung hindi na-absorb, Mr. Samson? Sir, sa 938 po na nag-apply po, sa 938 po na tinanggal po nila, hindi po nila na-meet yung requirement po na mag-absorb ng 50%. And take note po, 50% lang. opo, ang nilagay po nila sa provisionary license po kasi is 50%. So, New Coast is required to absorb 50% of the employees po who are existing na nagtatrabaho po sa New Coast, Pagcor New Coast. Ngayon po, hindi po nila na-meet yun. Kasi po, hindi naman po, una po, hindi po kami in-absorb. Ano po natin, himayin po natin para mas maganda. Ang ginawa po kasi ng New Coast management is pinag-apply po nila kami imbis na in-absorb po nila kami. Magkaiba po kasi yun. So ang nakalagay po sa PL is to absorb the employees. Ang ginawa po nila is pinag-apply kami. Okay, so therefore, Mr. Salvosa, ang gusto ko mangyari dito, lahat, 100, not 50%, lahat ng mga empleyado sa Pagcor na dapat ma-absorb nitong casino na nag-privatize na at binenta niya na sa private, maliban na lang of course dun sa mga empleyado na may mga problema. Okay? May mga administrative problem. Pero kung wala, dapat they all should be absorbed. Wala na application, dapat automatic na. Mr. Chair, kaya po may application yan kasi may tatlong option na ibinigay dun sa empleyado. So we wouldn't know kung ano ang gusto nila dun sa tatlong option. Yung tatlong option po kasi is mag-apply sila sa bagong operator, mag-apply ulit or magpa-placement dun sa mga natitirang position sa Pagcor, or magtumanggap ng retirement or redundancy. So kung hindi ho sila positively pipili noong any of the three, hindi po namin malalaman. Mr. Salvosa, kasasabi nga lang kanina Mr. Samson na hanggang ngayon, naka-second interview na siya o hindi na siya binalikan. At yung 50% requirement na i-absorb yung mga Pagcor employees nung na-privatize na casino, hindi na susunod. Ang gusto ko mangyari, 100% dapat i-absorb. And I understand na yung owners may karapatan na mag-hire ng kanyang mga tao. Siguro sa management, okay yan. Gusto maglagay ng mga manager niya, mga BP niya, karapatan yun. Pero dapat yung mga Pagcor employees na matagal na sa world sa casino, meron silang security of tenure, respetuhin yun. Mr. Chair, kaya po hindi naabot yung 50% ay kakaunti ang nag-apply sa MSPI. It's not the fault of MSPI. Mr. Samson, kukunti lang daw nag-apply sa inyo? Yun nga po yung problema, Senator Raffy. Kaya po kasi konti ang nag-a-apply is hindi naman po ina-absorb yung employees. Ino-offeran po sila ng mas mababa dun sa tinatanggap nila. For example po, ang common salary po halimbawa ng isang empleyado or ang common income po, wag na salary, income po para makatotohanan. Halimbawa is 20,000. Ang in-offer lang po ni MSPI is 10,000. Ay,
Nakuha So, yun. ang layo po ng diferensya, Mr. Kahit na sino tatanggi. Yes po. Kaya Kaya kumikita ko ng 20,000 noon, dididimot mo ako. Tagal-tagal ko na sa pagkod, magdidimot ako, 10,000 na lang. Hindi ako papayag. Kaya pala, hindi na nangyari yung kagustuhan nila na 100% absorb. Kayo, 50% nga, hindi nyo na kaya. At saka, Senator Raffy, correct ko lang din po yung mga sinabi niya, attorney, kanina. Sabi po niya, nagsimula daw po yung information drive nila during the town hall. Correct ko lang po yun, hindi po totoo yun. Kasi po, So, sinungaling to? yes po, yes po. Sinungaling ka pala, Yes Attorney po. Salvosa. Kasi po, simula pa lang po nung briefing, bago pa po magkaroon ng town hall, kinokondisyon na po nila kami na magpa-privatize kami. So, as early as... So, the town hall meeting happened or it did not happen? The town hall meeting happened, sir. Pero, It happened. again, prior to that po, kinokondisyon na nga po nila kami. Wala pa pong ano. Tsaka, sir, wala po silang nilabas na black and white. Puro po yan, verbal lang. Doon sa town hall meeting, meron ba yung exchanges of discussion? Sir, debates? eto po, meron po kami exchanges of discussion. Hiningan po namin sila ng minutes of the meeting. Hiningan po namin sila ng mga requirements, mga PL, MOA. Up to now po, hindi pa po nila nire-release sa amin yun. Okay, so pinayagan ho ba kayo doon sa town hall meeting na magtanong? Yes, sir. Ano po? Sinagot nila? Di po nila sinagot direkta. Kasi nga po, hindi daw po sila lawyer or ano. So, hindi kayo mga ganun po. satisfied? Hindi po, sir. Hindi po talaga. So, bali useless po yung town hall meeting na yun, Attorney Salvosa. Your Honor, please, the whole board and the chairman was in the town hall meeting. It was the chairman who was presiding in the town hall meeting. I was there, Your Honor. I was answering questions of the employees. The HR was there. The licensing was there. So, I don't know why hindi raw sila pinayagang... Mr. Samson, Sir, tulad niyan, sir. Nandun po siya. Kung maalala po niya, tinanong po siya ng isang kit supervisor namin during the start of the session of the town hall. Tinanong po siya directly, can you assure us na magkakaroon kami ng security of tenure? You can ask him ano pong sinagot niya nun. ano po sinagot niyo, Attorney? Ang sabi ko, Your Honor, merong trabaho para sa kanila. Hindi nga, can you assure? Ang tanong, dapat yes or no? Yun lang po ang sabi ko. Because I cannot... Siyempre, mag-a-apply sila, Your Honor. Hindi ko sasabihin na desisyon ng isang kumpanya. Pero dapat i-guarantee nyo, Mr. Salvosa, kayo yung pag-correct. Kasi kung ayaw nyo bigyan ng license yung nag-apply para ng casino, na private franchisee or franchise, magkaroon ng private franchise sa casino, pag hindi yung ginawa, walang magagawa yun. Yes, So Mr. it's you call the shots. Pwede yung sabihin, sige, bago namin kayo aprobahan, kailangan i-absorb nyo certain numbers of employees. Yes, Mr. Pwede yung Chair. ilagay doon sa kontrata. Kasama ho At yun sa usapan. walang magagawa itong mga gustong mag-apply ng casino. Yes, Mr. Magkaroon Chair, ng but- casino. Yun nga, we still give the new licensee the discretion to choose kung sino ang kanilang empleyadong i-hire. We cannot force them to do that. Nobody, I think, could force them to do that. No, sir. I beg to disagree. These people na matagal ang tatrabaho sa PAGCOR, as long as wala silang problema wala silang administrative case, at okay yung kanilang record, for me, dapat i-absorb sila 100%. Maliban na lang doon sa may mga pagkakasala, maliban doon sa mga tamad, siyempre may mga annual review, di ba, yung mga employee, then ibibigay yun sa bagong gusto mag-apply para maging licensing, casino license sa PAGCOR. Tingnan niya. Okay, yung mga may record, huwag niya i-absorb, pero yung walang mga record, malinis, at 100% rate, kailangan ma-absorb yun. Pwede yung ilagay yun sa kontrata niyo. Walang magagawa yung gustong mag-apply ng license. Walang magagawa. Yes, Mr. Chair. Nakalagay naman na, nandun naman sa ano yun, talagang mag-absorb sila. Now, as to the one issue na magliit daw yung sahod, well, Mr. Chair, PAGCOR has been there for 40 years. Siyempre, through the years, tumataas yung benefits namin. Comparing them to essentially a startup. Siyempre, yung parang bata yan, gumagapang pala ngayon, Your Honor, yung kumpanya. Actually, that is what happened with the Entertainment City. Noong magbubukas ng Entertainment City, naglipatan yung mga taga-PAGCOR. There was they did not take any mas malaking sahod. But they took the opportunity to be the pioneers of that operation. So, yun lang po. Yung sinasabi niyo po, Mr. Samson, na 20,000 ang kinikita niyo. Ano to? Plus tip? Sweldo? Sir, ano lang po yung hypothetical po, sir. Hindi niyo binibilang dito yung tip. Hindi po namin, kumbaga, Yung in-explain sweldo ko lang. lang po sa inyo yung difference. Hindi po yung exact figures kasi iba-iba po. Okay, sige. Alam ba sa isang regular na casino employee,
nagsisweldo ng 20,000? Bali sir, ano po, ako po, kasi napag-iwanan po yung sahod ko eh. Ang basic salary ko po is 10,598.98. 10,500. 10,598.98 po. Ganun po kababa. Wala sa minimum yan. Yes sir. Yun At po. ang kinikita ng Pagcor, bilyones, tapos below minimum. Talo ka pa ng security guard. Yes sir. Mas malaki pang sweldo ko sa kasambahay ko Yes sir. at driver ko. Mr. Chair. Ba't ganun? 10,500. Mr. Chair, that is the basic salary. But, as I said, through the years, may mga benefits na binibigay ang Pagcor. Ano po yung mga benefits, sir? Magkano ho ang apps niya? Nadodoble ho yan eh. Because merong nanggagaling sa Provident Fund. Merong healthcare. Merong Hindi, ang concern ko po sa take-home pay. yung take-home pay ko kasi, yun nga ho, doble Kahit yun. pa sabihin natin sa tagtari mo ng benefits, health benefits and all, pero pag-uwi niya ng bahay niya, 10,500 tatanggap niya sa isang buwan, kulang po yun. Mr. Chair, Sa isang pamilya na dalawang anak. Mr. Chair, ang sabi ko nga ho, dodoble yun. Because of that release dun sa Provident. Magkano po magkano take-home pay niyo po? Sir, una po muna. Magkano po yung regular? Ano po magsasabi kasi matagal na po ako sa Pagcor since 1986. Ang basic salary ko is 15,500. Mayroon din akong allowance lang. Kasi hindi mo naman pwede makompute yung allowance sa retirement pay. Sandi po sa 15,500 ang sweldo niya, ilang taon na kayo sa Pagcor? 37 years. Sa 37 years, hanggang ngayon, 15,700 ang sweldo niya. Wala pa sa minimum. Again, Mr. Chair, that is the basic. Regardless, sir. No. No. Basic is basic. Sige, naintindihan ko ang basic. Pero dapat, ang basic pay niya na dahil 37 years na siya sa Pagcor, hindi na dapat 15,700. Your Honor, that was the way it was structured by previous administrations na... Well, then baguhin natin itong structure ninyo. Yes, Mr. Chair, but we are, because there is the GCG law since 2010, hindi ho namin mabago. We are just now applying for the CPCS. Pag nabago ho po yung CPCS, doon po lataas yung basic. But we have to go through that process, Mr. Chair. Yung mga matataas, no pitsa sa Pagcor, nagsiyaman na naging bilyonaryo na, alam niyo naman yan eh. Samantala itong mga empleyado, yung napapakanda ko ba, meron kayong mga empleyado, mga boss niyo dyan, pag lumabas sa kalye, 10 caravan na bodyguards. Bakit magbabodyguard pag karami-rami? Takot ba siya na, dahil kumikita ng limpak-limpak sa lapi, samantala yung mga tao niya, bare-bare kinikita. O naging problema namin since 2010, Your Honor, yung pong CPCS. No, sir. Well, we have to revisit that CPS law kung batas ba yan para magkaroon ng adjustment at ito mga employees nyo sa Pagcor na pagkatagal-tagal, 37 years, 15,000 pa lang, Senator Coco. I'd like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel. 15,700 you said? 15,500 po. 15,500, Senator Coco, 37 years. 7 years. Yung kanyang basic pay. Hindi makatarungan yan. Sabi mo meron batas, well, I'd like to see that law and we'll revisit that and change that. Amend that. Para pumantay sa industry standard yung kanilang sweldo. Yes, sir. Mr. Tungkol po sa sinasabi niyang CPCS na ginagawa sa ngayon, since naglalabas si President Rodrigo Duterte ng Executive Order 150 ng 2021, October, pero ang nagtatanong po ako sa GCG, bakit hanggang ngayon hindi pa napapatupad sa amin ng CPCS? Samantalang kami na lang ata ang GOCC na hindi nabibigyan ng ATI o ng CPCS authority to implement. Ang sabi po sa akin ng GCG, dinidribble daw po ng Pagcor para hindi matuloy ang CPCS. Ayan, bakit niyo dinidribble, Mr. Sarbosa? Hindi ho totoo, dinidribble namin. Actually, minamadali ho yan. Kung minamadali, sana wala na sila dito ngayon. Hindi sila magreklamo. Actually, hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanyang dinidribble ng Pagcor. Sino nagsabi sa inyo na dinidribble? Ang head executive assistant po ni dating chairman ng GCG, ni Commissioner Quiros, Justice Quiros. Ang nagsabi po sa akin, si Attorney Ramos Reyes, na kung nagpapasa po sila, pero kulang. Anin mo yung kulang kung hindi naman ma-aproban. So ang tingin po ni Atty. Ramos, dinidribble. Kasi kung kinukumpleto nila ang pagpasa ng mga papel, automatic ma-aproban po.
Attorney Salvosa. Your Honor, please. I think that if that is the perception of the person, it's not reflective of the position of the agency. Sir, yung sinasabi mo, it's that the perception, para sa akin, hindi mahalaga yun. Mahalaga rito na meron silang mga sinasabi, supported by facts, na 37 years na sila, 15,500 pa lamang ang kanyang basic. Ikaw, Mr. Samson, ilang taong ka na? Sir, by April 16 po, I will turn 12 years na po sa organization. Ito naman, 12 years na, ang basic salary niya, 10,500 pesos. Mas malaki pang sweldo ng kasambahay ko. Actually nga ho, Mas sir. malaki pang basic na sweldo ng kasambahay ko sa 10,500. Ito'y 12 years na sa inyo. At kumikita ang pagko ng bilyones. Actually ho, sir, yun nga po ang sinasabi ko. That is how the benefits package and the compensation package. Nasa batas ba yan? Hindi po, kasi before the Hindi GCG, nga, nasa batas ba yan? So, sa pagko lang na ano yan? noon po kasi ang No, before. tanongin ko, di wala sa batas. Your Honor. So, kayo lang gumawa-gawa. Your Honor, ng batas. No, yes or no lang. Kayo sa lang batas po, gumawa. Your Honor. Na anong klase, anong batas? Doon po sa charter ng PAGCOR may nakalagay pong provision that personnel policies of PAGCOR shall be governed by the board. Governed by the board. So, kung gano'n, governed by the board, kayo dyan sa board, sabihin nyo kung magkano yung dapat maging basic nila, that should be up to the market standard. In the